Dear Heart, ako si Rowena, but call me Weng na lang. I'm 25 years old, tubong La Union at happy akong mamalagi na lang sana sa habang panahon sa aming bayan. That is to say, kahit marami akong kamag-anakan, mga kaibigan at mga kababaryo na nasa abroad, ako mismo ay hindi nag-ambisyon na manirahan sa ibang bansa. Mahirap paniwalaan, di ba? Pero this is the truth and this is my love confession from several thousand miles away. Nang mag-ring ang cellphone ni Weng, hindi siya agad nag-react. Itinuloy niya ang ginagawa. Karaniwan kasi nagpapamiss ko lang kung sino man iyon. Either friends o mga pinsan na kanyang mga kateks. Sa ikatlong ring ay tumaas na ang kilay niya. Seryoso ang caller sa loob-loob niya para siya makausap. Hinagilap niya ang cellphone. Napailaliman iyon ng mga binabasa niyang magazines, Cosmopolitan, Mode, Good Housekeeping, Glamour. Pagkakita sa screen ng cellphone at mabasa kung sino ang caller, kumunot ang noo ni Weng. Ang pinsan niya ang tumatawag. Si Isay na pinakakuripot na yata sa lahat ng mga kapwa niya Ilocano. Never na tumawag ito sa cellphone. Lahat ng ibig nitong sabihin, idinadaan sa text para piso lang ang charge. Pero lalo lang na-confuse si Weng sa ibinungad ni Isay pagka-hello niya rito. "Nasaan ka?" sabi ni Isay. "Nasa bahay, saan pa?" sabi naman ni Weng. "Sabado ngayon ano? Wala ako sa office. At hindi ba last month ko pa natapos yung special caregiver course na pinasukan ko every Saturday at Sunday?" "Anong ginagawa mo?" usisa uli ni Isay. "Nagbabasa," sagot ni Weng. "May nire-research ako, pero importante ba sa iyo kung ano ang ginagawa ko? Nag-text ka na lang sana, mura pa." "Emergency to, Weng," sabi ni Isay. "Anong emergency?" tanong ng dalaga. Pero hindi siya kinabahan. Wala sa tono ni Isay na dapat siyang nervyusin sa klase ng emergency na tinutukoy nito. Sabi ni Isay, "Nadupilas kanina ang maid of honor ni Connie, ang ate Carmi niya." "Ay," sabi ni Weng, "kawawa naman. Na-sprain ba? Napilayan? Napaano?" "Nagka-fracture," sagot ni Isay. "Nasa ospital nga si Carmi, naka-confine. Pero 2 days lang naman daw. Ang problemang malaki ngayon, ang papalit na maid of honor ni Connie bukas." "Bakit hindi ikaw?" tanong ni Weng. "Oh, bakit ako?" tanong naman ni Isay. "Ikaw," sagot ni Weng, ang best friend ni Connie. "Kung hindi available ang sister niya, dapat lang na ikaw ang mag-take over as maid of honor." "Okay na ako, Weng, bilang bridesmaid. At saka, fit na fit sa akin yung gown ko. Ano ka? Ayoko nang ibahin ang isusuot ko. At ibang pang maid of honor." Nagtaka si Weng. Sabi, "O bakit ka tumawag? Bakit ka nagsasayang ng phone card?" "Kasi," sagot ni Isay, "ikaw lang ang naiisip namin ni Connie na obrang humalili kay Carmi." "Ako?" Hindi makapaniwala si Weng. "Oo, Weng, ikaw," sagot ni Isay. "Hindi naman ako ka-close ni Connie sabi ni Weng. "Hindi nga," sagot ni Isay. "Pero close naman tayo. At saka, ikaw lang ang alam namin na 38C ang bra size."
Anong kinalaman nun sa umpisang sabi ni Weng? Pero hindi siya pinatapos ni Isay sa sinasabi. Nito, si Carmi, yun din ang sukat ng dibdib. Yun nga lang, 31 inches yata ang baywang niya at saka 40 inches ang balakang. Hindi naman ganun ang vital statistics ko, ano? Nakatawang comment ni Weng. 38, 25 and a half, 36, ang sukat ng katawan ni Weng. Kaya nga, sabi ni Isay, konting repair lang ang gagawin sa isusuot sana ni Carmi. Para nang sa'yo talaga ang gown. Kung ako ang hahaliling maid of honor, hindi pwede ang rush na pag-alter sa gown. Alam mo naman, petit lang ang sukat ko, sabi ni Isay. 33, 23, 34, ang sukat ng katawan ni Isay na sintaas ni Weng. 5 foot 3 inches rin ang taas nito. Hindi nakaimik si Weng. Seryoso si Isay sa sinasabi nito. Hello, Weng? Nag-iba ang tinig sa telepono. Si Connie ito, Weng. Please naman, pumayag ka ng mag-maid of honor ko bukas. Connie, umpisa ni Weng. Pero hindi siya pinatapos ni Connie. Nito, yun na lang ang wedding gift mo sa amin ni Kevin. At hindi kita kalilimutan kahit andun na ako sa Canada. I promise you that. Makakatanggi ba yun, si Weng? Halatang mangiyak-ngiyak ang best friend ng pinsan niya sa pakikiusap sa kanya. Susunduin ka na namin dyan sa inyo, ha? Sabi ni Connie. Dadalhin ka namin ni Isay sa modista ko para ma-alter ang gown. Kahit daw magdamagin nila ang pag-aayos nun para gumanda ang fit sa iyo. Pagkatapos ng phone call na iyon, binalik ka ng dalaga ang pagtunghay sa mga magazine. Pero noon niya naalala ang description ni Isay about a month ago sa basic design ng mga isusuot na gowns ng bridal entourage. At parang gustong maghimatay ni Weng. Heto kasi siya, subsob ulo, sa pagre-research sa iba-ibang women's magazines kung paano ang dapat gawin para maitago ang malaking boobs. Tapos, bukas, ang isusuot niya, hindi na natapos ni Weng ang iniisip. Narinig niya ang ingay ng sasakyang humimpil sa tapat ng bahay nila. Tumindig siya, sumilip sa ibaba. Sina Connie at Isay iyon, sakay ng bagong-bagong van ng ikakasal bukas. Napailing na lang si Weng sa sarili. Yung lagay na iyon, patungo na pala sa kanila ang mga ito habang kinakausap siya. At napaka-confident na papayag siyang magsuot ng gown na litaw ang halos kalahati ng boobs. Pagkagaling sa modista, kina Isay tumuloy si Weng. Dito na lang ako matutulog mamaya, ha? Sabi ni Weng sa pinsan habang naghahain ng late lunch ang manang Pilar nila. Mag-aalas 4 na noon ng hapon. Ayaw mo kina Connie? Tanong ni Isay. By tradition, dapat na doon ka magstay sa bahay ng bride hanggang sa matapos ang wedding ceremony at reception. Stand-in lang naman ako kumbaga ng talagang maid of honor, At saka, dugtong ni Weng sa sinasabi. Saan ako lulugar doon para matulog?
Hindi naman kalakihan ng bahay nila. 'Di ba, kina Connie naka-stay yung mapapangasawa niyang foreigner? Hindi sabi ni Isay. Naka-check-in sa Sunshine Beach Hotel sina Kevin at yung best man niya. Canadian din siguro ang best man? Tanong ni Weng. Napangiti si Isay. Sabi, natural. At ang gwapo. Walang sinabi si Kevin ni Connie. Crush nga ng halos lahat ng mga abay. Pati ikaw? Pabirong tanong ni Weng. Kung wala akong boyfriend, Weng, malamang na magkakagusto rin ako kay Jeff. Nasa abroad ang nobyo ni Isay, contract worker sa Middle East. Noon sila tinawag ng manang pilar nila. Panganay na kapatid ito ng ama ni Weng at ina ni Isay. Matandang dalaga at siyang nag-iintindi kina Isay at mga kapatid habang nagtatrabaho sa ibang bansa ang ama't ina ng mga ito. Dapat ay tiya ang tawag ng dalawa rito. Pero como manang pilar ang tawag dito ng parents nila, manang pilar na rin ang lahat ng mga pamangkin ng matandang dalaga. Dumulog na sa hapag ang magpinsan. Hindi pa rin nakakapag-lunch si Isay. Nakina Connie ito mula umaga ng araw na iyon para tumulong sa pag-aayos ng giveaways. Sumama rin ito ng itakbo sa ospital si Carmi. Maya-maya, sabi ni Isay, I wonder kung hindi ka rin magkaka-crush kay Jeff pagkakita mo sa kanya. Malabo, sabi ni Weng. At bakit naman? Tanong ni Isay. Una, sabi ni Weng, hindi ako mahilig sa foreigner. Kapag na-meet mo si Jeff, Weng, baka magbago ang isip mo. Biro ni Isay. Si Connie, wala rin yung hilig sa puti. Pero nang ma-meet niya si Kevin doon sa furniture shop ng manong niya, nang namimili iyon ng mga design para i-export sa Canada, nagkahilig bigla si Connie. Inignora ni Weng ang pabirong tono ni Isay. Seryoso siya sa sinasabi. Aniya. Ikalawa, Isay, walang-wala akong interes sa kahit kaninong lalaki sa panahong ito. At alam mo naman kung bakit. Natigilan si Isay. Tumingin ito sa pinsan. Halata ang worry sa mga mata nito. Hanggang ngayon ba? Ibinitin ni Isay ang tanong. Alam na ni Weng ang tinutukoy nito. Tumango si Weng. She looked quite distressed. Nahalata iyon ng pinsan. Binitiwan ni Isay ang hawak na kubyertos. Nawala na ito ng ganang kumain at pabulong na sabi kay Weng, anong gusto mong gawin natin? Ipakulam ang hayop na lalaking iyon o ipasalvage o isumbong na lang natin sa parents mo? Sunod-sunod na iling ang itinugon ni Weng kasabay ng pagtulo ng mga luha. Alamin sa susunod na kabanata ang eksaktong dahilan kung bakit mapipilitan si Weng na mag-abroad kahit wala talaga siyang plano na mangibang bansa at kung bakit din tila wala siyang interes sa lalaki ng mga panahong iyon kahit gaano pa yun kagwapo. Abangan